Pinoy dessert na naman ang gusto kong kainin ngayon mga kabisdak. So, wag na magpatumpik-tumpik pa. Bumili ako ng mangga. Yan, gagawa po tayo ng, obvious na obvious ang gagawin ni Aljong mango float. And then, hindi na kami nagluto pa ng ulam dahil ang aming magandang kapitbahay na si Mads Aileen ay nagbigay sa amin ng napakasarap na pansit at chicken afritada. Dyan na, anak. Oh, anak. Kapit na. Hello mga kabisdak! Welcome back to our channel! Makulimlim po ang ating araw. Oh, close the door. Close kay nam kaming min. Iso, close. Okay, close. Nagluto po ako ng pancake. Ang paboritong pancake ni Little Insoy. Wala namang bagyo, pero maulan lang dito sa amin sa Anda. Nagising ako ng 6 a.m. pero I got up at 8 na kaming dalawa ni Little Insoy. Oh, wala si Shin ngayon, si Kuya Saddam at si Tina nasa school. Si Shin at Kuya Saddam nagkuha sa pina-alter na damit ni Tina kasi sasali si Tina sa sasali sa King and Queen ng kanilang school. Today gagawa tayo ng gawa po tayo ng ang aking na-miss na Pinoy dessert, ang mango float. I minute ko na ang ating background music, baka tayo ay maka-copyright po So, ako ay mas gusto ko po ang mga old songs kumpara sa mga bagong kanta ngayon kasi mabilis pong naluluma ang mga bagong kanta kumpara sa mga old songs. Ay meaningful yung kanta, maganda yung melody, 'di ba? Sinong relate diyan, guys? So, eto guys, nagluto tayo ng pancake, paborito ni Little Insoy. Yan po ang kanyang breakfast. Etong aking mga ingredients ay ko lang yan guys, tansya-tansya, tapos iniisip ko lang kung ano ang kakailanganin. So wag nyo po akong gayahin ha. Cook at your own risk. Baka may mali ako dito or mga tips kayo, paki-comment na lang mga kabisdak. Yan, gumamit ako ng condensed milk, 2 can, all-purpose cream, 2, tapos 3 Grahams na crackers, and then I think 5 yung aking mga mangga mga kabisdak. Uulitin ko po hindi ako magaling magluto, hindi ako pro magluto. Ano lang to, jama-jama rani ako Ilang beses ko na pong pinatry kay Little Insoy ang mangga pero ayaw niya mga kabisdak. Inaamoy niya una tapos tinitingnan niya. Ayaw niya sa amoy. Para nagmana yata tong si Little Insoy sa kanyang tita, si Kununi. Si Kununi naman ang kanyang kaso is hindi siya pwedeng kumain ng mangga dahil may allergy. Pero hindi din niya masyadong bet ang mangga guys. So pareha sila ni Little Insoy. Tapos gumawa ako ng mango puree. Yan po ang iano ko sa sauce ng ating Graham. Tapos gumawa ng shampoo ni Baby Arthur itong mangga. Masarap kasing laruin ito kasi malambot. Nanam! Namyam siya! Yam! Di ba? Tusok anilong. Tusok ano. Nanam!
Never po akong nakagawa ng mango float sa Korea, guys. Yes, totoo po yan. Kasi ang unang rason, napakamahal ng hinog na mangga doon. Tapos, mahirap hanapin ang all-purpose cream. Yung mga ingredients niya is mahirap. Yung Graham is nakikita ko siya sa online shopping. Itong all-purpose cream, nasa Pinoy, ano siya, Pinoy market. Pero napakamahal, guys. At minsan, hindi siya available yung all-purpose cream, yung mga condensed milk. Meron namang condensed milk na Korean na brand. So, yun, hindi na lang ako gumagawa at ikalawang rason, kapag gumagawa ako nito, ako lang yung kumakain. Kasi si Daddy Insoy, Little Insoy, hindi kumakain. Lalo na si Minan, hindi po sila mahilig sa matatamis na dessert. So, alam niyo na kapag ikaw lang kumakain, ikaw ang gumagawa, ikaw ang kumain, mag-isa ka pang kumain, hindi po siya ganoon kasarap. Sinong relate dyan? Mas masarap talaga ang kainan kapag may kasama po kayo. Dalawang lanyera po itong ating ginawa. Isa, yung malaki isa sa bukid, ipapadala ko kay kina Ate Raisa at sa aking mama and papa. Itong maliit isa sa amin. Ang aking ginagawa sa mga extra na crackers mga kabistak is kinakrush ko po sila tapos ginagawa kong toppings. Opo, yan po ang style ni Ajuma. Etong mango float yata ang pinakamabilis. Isa sa mga pinakamabilis gawing Pinoy dessert, guys, no? O, comment kayo kung may alam kayong mas madali, mas mabilis pang gawin kaysa sa mango float. Ang aming kapitbahay na si Mads Eileen ay binigyan po kami ng masarap na pansit tapos chicken afritada. Ay hindi na kami nagluto para hapunan, guys. Hindi na ako nakapag-video sa aming lunch. Diretso tayo sa hapunan. So, ang ginagawa ko sa pansit is nilalagyan ko po ng kalamansi. Yan po ang paborito ko talagang ginagawa sa pansit, guys. Mas humasarap for me ang pansit kung may kalamansi. Sa sobrang sarap nito, charis. Sa kasarap-sarap niyo mga kabisdak ay nai-speechless ako. Naalala ko yung mga panahon na, you know. Sa sobrang sarap, natulala na si Ajuma. Diba kasi itong pansit, madalas talaga itong niluluto sa mga fiesta, sa mga birthday, sa mga anniversaries, sa mga handaan. Opo, so may mga events akong naaalala dahil lang sa pansit. Pagkatapos po ng aming hapunan ay pinag-practice naman itong si Ate Tina kung paano ba ang tamang paglakad sa kanyang sports outfit para sa kanilang king and queen sa school. Na-open naman inupukin po. Otro ate! Pas! Be. Ready? 1, 2, 3, go! Very good. Balik, otro na pod! Ay, ikaw. Anak. Oh, anak, very good. So, ayan na. Ikas na po. Kapit na. Na, enjoy, happy. Na. Oh, anak, very Na. good.
Balik ko nga. Talikod. Ano ba di si Ja? Oo. Na. Okay. Tuh. Tanaw tao, tinas. Balik sa tunga. Ay, ko. Tanaw dari. Tudloan mo. Nag-enjoy ako sa runway show ni Ate Tina, mga kabisdak. Grade 1 pa nga si Ate Tina, so hindi pa siya maalam ba sa mga ganung bagay yung paglalakad, which is given na kasi bata pa. Oh, pero nag-enjoy po ako sa performance ni Baby Arthur. So, ito na guys. So, malamig na po ang ating mango float. So, it's tikiman time. Kain mga kabisdak. Para sa inyo po ang unang slice. So, ako muna ang tumikim. Sila si Kuya Saddam at si Shin at mga bata later na daw. Ishush. Another tulala moment na naman itong si Ajuma guys. Sobrang sarap talaga kasi ang mango float, no? Parang, for me, no, ito yung pinakamasarap na dessert, Pinoy dessert na alam ko. For me lang guys ha. Paki-comment sa inyo, ano po para sa inyo ang pinakamasarap na Pinoy dessert? O, comment down below para baka matry ko din yung mga pinagmamalaki nyo dyan, Charis. Kain guys, ay nako, ang sarap-sarap talaga. Kapag dito ako sa Pilipinas ay siguro tataba po ako. Well, tumaba naman ako sa Korea nung bagong kapanganak ko lang. Bagong panganak po ako kay Little Insoy. Tumaba ako guys, pero nag-diet at nag-zumba-zumba, exercise talaga ako para hindi ako manaba. Mas mabilis pa pong magpataba kaysa sa magpapayat. Pero kapag dito ka sa Pilipinas nakatira ay mahirap po ang mag-diet. Mahirap po ang... Puro na lang kain kasi ang naiisip ko kapag nandito ako sa Pilipinas. Wala po akong panahon para sa hindi ko iniisip yung mga diet na yan. O, bahala na si Batman. Saka na ako magda-diet at mag-exercise kung nanaba na. O, yun po ang ni Azuma. Huwag niyo po akong gayahin. O, yes to healthy living mga kabistak. Ito ako kasi is nagbabakasyon. So, yung mga food talaga na hindi ko nakakain sa Korea is dito ko sila kinakain at parang ko na din, treat ko na din sa sarili ko sa aking mga hard work char. So, relate ang mga OFW sa mga itong
kapag nauwi sa Pilipinas ay tumutudo tayo sa pagkaing Pinoy. Lahat-lahat na. Maraming salamat mga kabisdak sa inyong patuloy na panonood at pagsuporta sa ating channel. Ano pala, FYI, may bago tayong page. May second page po ako sa Facebook. Yung Buholana Ajuma. Ako po yan guys. Hindi na ako nag-upload sa ating Bisdak in Korea page na may 96,000 followers. Kasi 2 years na po yung na-demonetize. So sayang lang yung effort ko sa pag-upload. Hindi talaga naibalik yung monetization tools natin dahil sa mga violations. Thank you po sa lahat na nag-follow na ating second page. And that's all for today's video. See you on our next vlog. Ingat lahat!